Everyone, Edner here, and for this video, isasagutin natin yung tanong. May nagtanong sa akin, sabi niya, Sir, matatapos pa lang ako sa 3 years academic. Nalito po kasi ako pag mag-apply na as cadet sa mga company, ano po ba unahin? Yung pag-enroll sa school para sa BS bago mag-apply or mag-apply muna bago mag-enroll? Thank you po. Okay, so this is my opinion based on my experience last 2022 nung nag-apply ako and then nagpa-BS ako. So, dati kasi, year 2022, nung hindi pa nilipat yung regulatory functions ng Maritime Education Training or MET from CHED to Marina, sabi ng school namin, kailangan naming manap muna ng company and then pag may barko na, kailangan namin magpa-enroll bago sumakay. So, to answer your question na yung pag-enroll sa school para BS bago mag-apply or mag-apply muna bago mag-enroll, apply muna. So, harap po muna ng companies and then, pag may company ka na, i-ask mo yung vessel specification or tawag doon. Basta yung mga information ng barko, kailangan mong kunin yun. And then, magpa-enroll ka. Yung vessel information, yung MLC contract or POA contract, and then, magpa-enroll ka. Then, pagkatapos magpa-enroll, sampa ka na. Or pwede rin namang sumampa ka and then, within 1 month after mong sumampa, magpa-enroll ka kung wala ka namang vessel specification. So, this is just based on dati, nung 2022. Nung sa CHED pa, wala pa sa Marina. Pero ngayon, di ko lang sure kasi ando na nga sa Marina yung Maritime Regulation and also meron din siyang kasing Magna Carta for seafarers. So I don't know for any updates now, and if you need an accurate information about this one, you can ask Robbie Boy. Since si Robbie Boy, siya yung nagpapaliwan, nag-explain kung ano yung mga happenings now sa maritime industry. Siya nang bahala sa inyo. So for me yun lang, and I hope nasagot ko yung tanong mo, or hindi naman nasagot, at least may idea ka lang naman kung ano yung mga ginawa namin dati and then ngayon, kung ano yung mga gagawin nyo ngayon. So I hope you gain something, and yeah, that's it, Sunday, at ingat.